iniwan ang lugar na ito dahil sa isang iskandalo. Ito ay malak. Wow. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may dandaang mga kotse ng pulis. Pare, mukhang galing sa isang horror video game yan. Kaya mo rin makarating sa ikalawang palapag mula dito. Hoy! Hoy, umiwas pare, baka nandito sila. Kaya kakarating lang namin sa abandonadong hotel na ito. At maaaring mabiktima kami muli sa loob ng lugar na ito na iniwan dahil sa isang iskandalo. Nongko, ito yung nangyari nung sa 1990. Nang ang lugar na ito ay sumisigla, tanging ang mga pinakamayayamang tao lamang ang makakaya ang lugar na ito. Alam mo ba kung bakit? Dahil may 2 subscription na maaring kunin ng isa ay isang buhay na bayad na 17,000 na katumbas ng 500,000 Taiwanese dollars at meron din buwanang subscription na halos $200. Kaya alam mo, kailangan mong maging napakayaman. Kailangan mo ng pera para makapunta dito. Ngayon, ang lugar na ito ay talagang malaki. Mayroong maraming pasilidad. Ang mga tao ay pupunta dito para mag-ensayo sa gym. Mag-ensayo sila para sa paglangoy. Mayroon silang lahat ng uri ng mga bagay tulad ng basketball court. Ngunit ito ang nangyari, ang may-ari ng lugar na ito ay nag-pull out at kinuha niya ang lahat ng pera mula sa lahat ng kanyang miyembro at tumakas sa China at hanggang sa araw na ito, hindi ko alam kung nahuli na nila siya, ngunit ito ay isang malaking iskandalo. Espo ay sinasad last ng balita was sa Taiwan noon at ngayon ang lugar na ito ay iniwan na lamang na ganito na walang nag-aalaga dito. Kaya bago pa man magsimula ang sukat, siguraduhin pindutin ang paboritong button. Mag-iwan ng komento sa ibaba at gawin ninyo ako ng pabor. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe at pindutin ang button ng notifikasyon. Pindutin ang kampana, ito ay 1 segundo lang. Pero maraming salamat sa inyo. Sa tingin ko ay magugustuhan ninyo ito. Kaya panoorin hanggang sa dulo. Teka, lumakad tayo dito. Sinabi ng kaibigan ko na may bukas sa harap na gate at medyo nakikita ko ang isa. Susuriin namin ito ngayon. Kailangan namin itong gawin ng mabilis. Ito ay nasa tabi ng isang abalang kalsada. Nakatayo kami dito ng halos 5 minuto. Sira ba ito? Sa kabila nito, may mga tao na nakaupo malapit sa bus stop. Sa Urbex, hindi mo talaga gusto na makita kapag pumapasok sa isang lugar, lalo na kung ang entrance ay nandun lang. Mas mabuti talagang pumasok sa isang gusali kapag walang tao sa paligid. Nakahanap kami ng ibang pasukan, may mga paniki. Mukhang masyadong madali. Hindi ito madali, pare. Sabi ng kaibigan ko, lahat ng kailangan mo lang gawin ay dumaan at walang mga gwardya. Kaya tingnan natin kung paano ito magiging naroon ang paniki. Parang isang maliit na paniki. Hoy. Sige, nasa loob na tayo. Ito'y direktang papunta sa loob. Nakakakilabot, tol. Hindi Makapaniwala. ganun kadali makapasok. Baka naman nagkataon lang na swerte tayo. Wow! Nandito pa rin ba ang elevator? Oh wow, mukhang may gym dito sa tabi. Wow, mukhang may gym dito sa tabi. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay nagparehistro para pumunta dito at mag-ehersisyo, hindi makapaniwala na meron pa ring mga kagamitan dito. Ito ang rack para sa squat. Lahat mula sa kisame ay nakakalas-kalas. Mukhang ito sana ay magiging isang dance studio.
Mukhang maaari ka ring makapunta sa ikalawang palapag mula dito. Kukuha tayo sa pangunahing hagdan para doon at mukhang ito rin ang patungo sa ibaba. Oo, mukhang astig. Pero parang buong sistema nila ito. Talaga? Pare, direkta rin sa labas. Kilala mo ba ang ID? Oo naman. Santo Diyos. Tangina, parang pinunit nila lahat at inilagay dito. Pare, mukhang astig na. Mukhang isang... Kukuhanan ko ng larawan ito, mukhang ang cool. Oo, sobrang cool nito. Parang galing sa isang horror video game. Pero kung ako ay isang video game designer, malamang kuha ako na inspirasyon mula sa isang bagay na tulad nito. Ang processor na sinusubukan kong tingnan ang mga specs. Pare, may 2,000 at siyam na po ito. Santo kalabasa, totoo ba? Oh. Hindi pwede. Sige. Sana, pero tama ka. May ilang bagay pa dito, tingnan mo. Ito. Ito yung isang processor chip po. Ito ang pensyon. Parang nung maagang 2,000 ko nakita kung yan ang yung processor, bro. Malakas ka, oo. Palagay ko ito. Hindi na yata ito may halaga ngayon. Hindi ito may halaga kahit na ito'y Tulad lamang ng halagang $5. Hindi sapat para gustuhin ng mga tao na nakawin ito dito. Oh. Panoorin mo, oo, bro. Meron pang ibang mga bahagi dito rin ito. Meron pang isang ventilador na nakakabit astig. Talagang nagulat ako na ang ilan sa mga ito ay buo pa rin. Oo ako. Hindi ko talaga ito nakita dahil ito'y natatakpan ng lahat ng mga kable. Pero meron kang mga standard na TV dito, Marami sa kanila. Ano? Yan, maraming plaster dito. Nakahanap ako ng dokumentong ito na may tao na nakalagay na may sense. Mukhang ang huling petsa ay nagsasabing 09/08/2001. Kaya sa tingin ko yon ay Agosto 2001 na may sense. Dahil parang itong lugar na ito ay inabandona na ng 20 taon na maglalagay dito sa petsang iyon. Ito ay maaaring isang dokumento na na-print out bago isara at tuluyang isara ang lugar na ito. Mayroon din tayong tulad ng pamphlet na ito, dito, isang sobre. At yun ito ang pangalan ng hotel ng pinag-aaralan ko, ang lugar na ito. Hindi ko mahanap ang pangalan saan mang online pero hula ko ay iyon kaya maaari tayong makarating sa likod mula dito. Sobrang baha. Wow! At doon ang pool mismo doon? Hindi ko gustong tumayo dito o sa kahit na saan gusto ko na magtago kasi mukhang may aktibong apartment complex na malapit sa atin. Nakakita ako ng matandang lalaki. Maging talagang maingat ang sahig ay talagang basa. Hindi ko gustong madulas papunta sa pool, dadalhin ko. Ang drone sumuulan kanina at maulap kaya ito ay malamang na magandang pagkakataon para lumipad kung sakaling may mangyari. Bukod pa rito, sa tingin ko ay mas mabilis itong magiging madilim dahil sa isang maulap na araw. Parang ilan sa mga bagay na kailangan mong tandaan kapag ikaw ay nag-e-explore sa isang abandonadong lugar. Siguraduhin mo na meron kang ilaw. Salamat. Ito ang pinakamahusay ng mga guys. Ibig kong sabihin, ang sine ay ang pinakamahusay. Meron akong lungsod, pero mahal ko ang munting lalaking ito ngayon. Narinig ko lang ang pangalan ko. Narinig mo, di ba? Halos maating tunog ito na parang ibang bagay na Halos tulad na sa'yo. Bakit? Baka isang driver. Pwedeng isang... multo. Hindi lang ilan. Isa sa mga multo na sumunod sa kayo mula sa isang nakaraang lugar na kinakatakutan.
Ay tumitigil ito? Wow! Napalipad ko ang drone sa tamang oras. Nagsisimula na kasing umulan. May maraming bola ng tennis doon. Sige pare, medyo nakakakilabot dito sa ibaba. Santo Diyos mo, pare. Ito... Ay, kahibangan. Ito ay mas malaki kaysa sa pool sa labas. Oh, tingnan mo ang kisame, bro. Sa tingin ko ito ay isang pool para sa isang kurso. Oh, indoor na kurso sa paglangoy, pool. Malamang nagtatrain sila dito. Malamang lumangoy. Tingnan ninyo ang tubig dito, hindi ninyo gustong lumangoy sa pool na ito. Sa totoo lang, sa tingin ko ito'y parang tubig ulan na naipon. Sa tayo sa mga report. Parang ganun. Pare, nakita mo na yung mga video ko dati. Isa, dalawa, tatlo. Kaya ba siya yung nakita natin mula sa labas? Oo. Ay, sayang. Pare, akala ko makakakuha tayo. Nung huli, pare. Akala ko patay na ako, pare. Oo, pare. Sumuko na ako, pare. Parang, tingnan mo ang aking bag. Na, Baba na ako. pare, lumalabas na fan ka pala. Nakita mo na ba ang mga video ko bago ko ito kunin? Sira talaga. Sira ka, bro. Sige, salamat sa pagligtas mo sa akin, pare. Nandito ako para sa'yo, bro. Sigurado ako na susuklian mo rin ito sa susunod na pagkakataon. Oh, bro, saan man. Mangyayari ito. Magbubunga, bro, yung may alimango. O tumakbo. O ano yung doon maliit na alimango? Nakikita mo ba itong gumagalaw? Hindi, oo, marami ito, bro. Bro, napansin ko lang na wala na ang kisame. Sa tingin ko dati itong kisame na gawa sa Salaming Dome. Oo, talaga. Kailangan nilang harangan ng ulan. Oo. Halos nasuri ko na ang palapag na ito. Lahat dito ay magulo. Medyo nakakaloka at halatang halata na sinalakay na ang lugar na ito. Ito ang unang gusali na aking tinitingnan dito sa Taiwan. At ilang araw na ang nakakaraan, may malakas na lindol na naganap. Ito ay record-breaking sa Taiwan sa nakaraang 20 taon. Ito ay 7.5 magnitude at nagulat ako na wala talagang pinsala. Inaasahan kong makakita ng ilang pinsala mula sa mga abandonadong lugar na ating tatalakayin. Pero ito, oo, walang mga bitak o anuman, kaya halatang halata na ang pagkakagawa ay malamang na mataas ang kalidad. Ibig sabihin, ito ang pinakamarangyang resort o gym facility dito sa Taiwan nung panahon nito, kaya ito ay may sense. Pero hindi ako sigurado kung saan pupunta. Sa tingin ko dapat tayo bumaba, kaya tignan natin ito. Kaya mabilis ang tignan muna bago ko suriin ang basketball court. Gusto kong tignan ang huling palapag dito. Gumagabi na. Ayaw kong magstay dito sa gabi. Mukhang dito nila inilagay ang bar. Astig na nakita mo ito. Sa ibaba. Ngunit maganda ang tanawin. Tignan mo kung gaano kalaki sana ang bar na ito. Nakahanap lang ako ng isa pang kwarto dito at may mga mesa ng pool. Ito ang mga sa kwat ng bilyar. Siguradong masaya maglaro ng pool dito. Ang cool nito. Hindi pwede. Siguro ito ay dating restaurant.
Mukhang ito ay dating napakasosyal. Wow, ganito pala itsura nito mula sa labas sa pangunahing pasukan. Meron dati tayong fountain doon? Pare, baka nandito sila. Baka nagpaparada sila. Hindi ko alam kung para sa atin to. Umaalis na ito ngayon. Umaalis na ito. Nawawala na ang tunog. Unti-unti na itong nawawala. Isang mahalagang sandali mula kay Zark at Steve. Laging ganito. Palaging tayo ay swerte. Well, malamang na magandang senyales yan. Dapat natin itong tapusin. May basketball court pa tayong kailangang puntahan, mga tol. Doon lang sa kabila, kaya pupunta na tayo doon ngayon. Tara na! Ito ang... Paradahan sa ilalim ng lupa. Oh, ito ay isang paradahan. Oh, para sa mga kotse hindi ito ay... Bye-bye. Gumagana. Oh, gumagana ito. Baka tuklasin natin ito mamaya. Nasa ilalim tayo ng basketball court bagaman, oh. Malaki ito. Saan ang basketball court? Nandito lang ito. Kaya ito ang basketball court. Wow, talagang malaki ito. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may daan-daang kotse ng pulis. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Hintay. Ito yung mga pulis pa din, ikaw. Alam mo ba natatakot ako pre kapag lumalabas tayo at maraming pulis na naghihintay lang para sa atin. Naghihintay lang? Para sa atin. Tay, mapapabalita tayo sa Taiwan News. Ay Diyos ko. 2 lalaking Pilipino. 3, haha. 4. Oh, ito ay dating tennis court. Kaya yun ang mga basketball court dun sa kabila. At lahat ng dito ay mga tennis court dito. Medyo baharin. Oh, aking Diyos. Diyos ko pare. Okay lang. Okay lang. Grabe, ang dami na ng graffiti ngayon. Makikita mo ang mga natirang lata. Kahit saan dito siguro maraming graffiti artists ang pumupunta dito, may mga mesa pa rin. Siguro galing sa loob ng resort ang mga kasangkapang ito. Makikita mo ikaw. Makikita mo rin ang mga bola ng tennis na nakakalat. Nagtataka ako kung gumagana pa ang ilan sa mga ito. Oh, ang daming langgam dito. Parang lahat sila ay nagamit na. Sige, lahat ng tao, kaya meron pa rin ilang higit pang mga palapag na gagawin sa pangunahing gusali. Tapos na tayo sa paggalugad sa lahat ng mga pasilidad. Kaya sabihin natin na pumunta tayo doon bago ito maging sobrang madilim. Kaya Pets ay isa pang paraan sa loob, kami ay bumalik sa lugar ng pool pero kami ay nasa itaas na deck. Sige. Angel, ilagay mo ang iyong mga kamay sa score. Kailangan natin manalo ngayon, okay? Wow. Yo, ikaw ba ay Sigurado? tiwala ka sa akin? Wow. Kaya ito Ang sinasabi ko. Oh, madilim ito. madilim ito, madilim ito. Madilim ito. Madilim ito, madilim ito. Ito ay. Madilim. Madilim ito. Madilim ito, madilim ito. Yan ang sinasabi ko. Pare, isipin mo wala kang flashlight at naglalakad ka lang dito. Ito ay Talagang mapanganib.
Tingnan ninyo ito lahat. Tingnan mo kung gaano kalalim yan. Santo Diyos. Kunin na lang natin ang pangunahing hagdanan. Bayang karanasan kapag madilim. Talagang nakakatakot. Ang punto kasi, hindi ko sa tingin na may kasaysayan ng kababalaghan ng lugar na ito. Kaya sa tingin ko kami. Dapat na. Okay, hindi ko sa tingin ay magkakaroon ng... Multo. Walang mga multo, bro. Walang multo. Pumunta tayo dito. Walang multo sa panahong ito. Nakikuti. Oo. Sana oo. Yan ay magandang tanawin ng lungsod na direktang kaharap ng lawa. Maghihiwalay na tayo mga kaibigan. Kaya mas magang ngayon talaga akong nagbitay ng mabilis na sulyap sa unang at pangalawang palapag. Kaya nakita ko na ito pero hindi ko pa rin nagkaroon ng pagkakataon na lalong tuklasin ang restaurant ito. Kaya tingnan natin kung ano pa ang nasa ibaba. Sana nagustuhan ninyo ang video hanggang ngayon. Kung oo, huwag kalimutang pindutin ang like button at iwanan ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto kong marinig ang lahat tungkol dito. Masaya ang pagtuklas natin ngayon. Sa totoo lang talagang pagod na ako. Nandito na ako ng mga 4 hanggang 5 oras at hindi pa ako kumakain buong araw. Hindi ko na mapaghintayang matapos na tayo dito. Pero meron pa tayong ikalawang palapag, ikatlong palapag, at sa tingin ko yun na ang huli pagkatapos. Ang circus ay papunta doon sa direksyon na yon. Hindi mo ko alam kung bakit pero ang paglilibot sa mga hotel sa gabi ay talagang nakakakilabot at nakakatakot. Hindi rin talaga pakiramdam ko na isang hotel ang lugar na ito. Pakiramdam ko mas hawig ito ng isang mansyon. Kapag ikaw ay nag-e-explore mag-isa, kailangan mong maging sobrang maingat. Hindi ko talaga ito inirekomenda. Mukhang parang Oh my gosh, ito pala ang auditorium lahat. Ang laki nito. Wow. Ang baho talaga dito. Sa tingin ko dahil ito sa carpet, lahat ito ay basa. Ano ito? May ilang dekorasyon. Pwede. Ma-imagine mo ba lahat ng mga pagtatanghal at mga kaganapan at mga palabas na ginanap dito? Diyos ko, may sumira sa pinto dito. Mukhang mga opisina dahil dito dati nakalagay ang generator ng kuryente. wow. Malamang sa mga bagay na ito sila nagluluto. Malamang na sobrang init nito at magagawa mong magluto ng mga bagay dito. Madalas kong makita ito sa Asya. Mga pareyan ay isang putangin ng karayom. Ano raw? May nagpapaputok dito. Sa tingin ko, dapat akong lumabas sa kwartong ito. Doon ang residential na gusali.
Bakit ang dilim doon? Yan lang ang alam ko. Hindi, peke ito. Yan ang kinatatakutan ni Mark. Ay naku pare, oo nga. Munti ka na! Ay, nagka-heart attack ka pare. Ay grabe. Bagong payong. Mayroong isang bagay. May kaugnayan sa payong dito. Sobrang OD to. Kunin mo. Ano yung Audi? Isang brand ng kotse o Audi? Oo, maganda ito. May hagdan ako, talagang cool yun yung huling palapag. Sa tingin ko nakarating na tayo sa bubungan. Sa tingin ko kung bababa lang tayo doon, makakakita tayo ng magandang tanawin ng lungsod. Tingnan mo yung mga tao naglagay ng maliit na lamesa dito. Kaya ako ang mga lokal ay pumupunta dito para kumain. Isa pang set ng mga elevator. Oo, nakikita ko na yon na nagdadala sa labas patungo sa bubungan. Sa tingin ko ay isa pang tennis court or basketball court sa bubungan. Kailangan kong umasa sa ilaw ng aking screen na nagbibigay liwanag sa akin sa mga gusali dahil ayaw kong magpatanglaw para makita ng mga kapitbahay. Posibleng tawagin ang pulisya. Sa tingin ko, maghihintay ako para kay Sark dito. Sa tingin ko, dapat tayong pumunta sa tuktok magkasama. Alam mo, yan ang paborito kong Pokemon doon. Iyan ay Totodile. Iho! Holy. Ikaw ay inaresto. Diyos ko, hintay. Ikaw ay inaresto. Diyos ko, pare. Oh, meron, paano mo nga ba ito tatawagin? Parang isang tennis court sa bubungan doon sa bandang yon. Ako'y nakaupo lang doon. Hinintay kita. Tapos na ako, pare. Pare, astig ito. Palagay ko hindi talaga natin may papakita ang ating mga ilaw dito. Hintay, isa pa. Nakahanap ako ng mga karayom. Ano? Nakahanap ako ng mga karayom. Nakahanap ka ng mga karayom? Oo, parang nasa isa sa mga tubo na bagay. Aha. Parang yung karayom ng heroin na ginagamit ng mga tao para mag-inject sa kanilang sarili. Gusto namin maggalasing. Oo, nakita ko yun sa kusina, kaya sa... Sahig, meron ka ba? Nakita mo ba yung, nakita mo na ba yung malaking bulwagan, di ba? Oo. At sa labas nito, meron itong 3 upuan at 4 pang upuan, di ba? At kung makikita mo yung mga pintura, may parang 4 na tao na nakaluhod at may parang... Mata isang trianggulo. Kaya ang iniisip ko ay tungkol sa isang ritual. Interesante. Naghiwalay kami, pareho kaming nakakita ng ilang nakakatakot na bagay. Pero sa kabuuan, nandito na kami sa wakas, sa itaas ng bubungan. Makikita mo ang isang kahanga-hanga. Ng Taipei, marahil isa sa mga pinakamagandang tanawin. Wala na. Harang dito. Ito ay isang cool na lugar para mag-relax dito. Sumayaw ng kakaiba, bro. Kaya naisip ko noong ako'y nasa kusina na parang, tay, baka may taong walang tahanan dito. Pare, Akala ko nagbibiro ka sa akin dahil malapit ka ng magulat. Malapit ka ng... guluhin ako, tama. Ibig sabihin, malapit mo na akong gulatin. Ibig sabihin, nagulat kita dati pero pagkatapos nun parang hindi na. Oo, hinihintay lang kita. Kaya iniisip ko na baka ito na ang ulo ni Steve na natanggal. Hindi ko gagawin yun. Parang may patak. Akala ko nandun ka. Talagang mapanganib ito. Nasa pinakamataas na palapag tayo. Oo, ayaw ko tayong maging unang mga multo. Sa hotel na ito at pagkatapos ito, is magiging tunay na pinamamahayan ng mga multo at pagkatapos gumagawa ng mga video ang mga YouTuber tungkol sa atin. Ayaw ko nun.
Ito ay mas ligtas na laban. Iyan ang dahilan kung bakit sila nandito. Gusto mo ba yun, tol? Hindi, isipin mo dumating si John dito gumagawa ng video na sinusubukang makipag-usap sa atin. Ang laki mo, ay hindi. Oo, tatawagin natin. Zark at Steve at ito'y isang inabandonang hotel ng bilyonaryo. Hoy, gamitin natin ang DR60 bro, magagalit ako. Bro, maglalaro siya ng DR60 at magiging parang leche ka. Pangitang DR60. Oo. At isang tofu. Sa loob. Sige. Gusto mo bang mag-order? Ng kanin at pansit muna. Kukunin ko. Kukunin ko ang kanin. Mabadang. Sige, hell yeah. Karapat dapat natin ito, bro. Diyos ko, nagtrabaho tayo ng mabuti ngayon. Wow, sige. Talagang iba ito sa karaniwang hotpot. Maraming salamat sa panonood. Tatapusin ko na ang video dito ngayon. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe at siguraduhing pindutin ang button ng notification bell. Marami akong inihahanda sa mga susunod na linggo. Mayroon akong 3 o 4 na serye sa Asia series. Alam kong medyo kakaiba ang tunog nito, pero ginagawa ko Taiwan series. Mag-a-upload ako ng marami pa sa hinaharap. Kaya i-on ang button ng notification bell. Maraming kakaibang lugar na pupuntahan natin at ayaw mong malagpasan ito rin pala. Shoutout kay Zork dito, ikaw. Ano mo ang unang biyahe? Magkasama bro, tama kami lang, ito ang aming unang biyahe. Noong 2020, hindi ito malaking grupo ng... Mga tao pero oo, ang unang biyahe noong 2024 mag-subscribe. Dahil sinusubukan ni Steve na maabot ang 1 milyon bago. Hunyo. Bago maghunyo? Ibig kong sabihin, bago matapos ang taon, malapit na tayo. Ito'y magiging dahil hindi ko alam kung tiyak na mangyayari kung... Ito yung na-upload na nung hunyo, pare. Tama ka, depende, baka mangyari dahil susubukan kong mag-upload ng sabay sa'yo, kaya oo. Pero salamat sa panonood mga kaibigan. Tignan ninyo si Zark at hanggang sa susunod na pagkakataon, huwag kalimutan ang munting buhay ng kalayaan, maglakbay kapayapaan at salamat sa panonood.